Magandang araw sa inyo mga ginigilo na mga kapatid. Ang parokya ng Inalag niyo sa Lolo ay mapalad sa pagkakaroon ng maraming mga kabataan na lumalagi dito. Sila ay naglilingkod na may pagmamahalan, kapatiran at respeto sa bawat isa. Ang ating namang parokya, ang ating simbahan ay may tungkulin na mapagyaman ang talino mayroon ang bawat isa upang sa ganon ay mapagbuti nila ang kanilang presensya at maging makahulugan ang kanilang buhay pakikitungo sa bawat isa dito sa simbahan. Kaya mga minamahal na kabataan, kayo na mahal ng Panginoon, kayo ay maging banal sa inyong mga ginagawa sa paglilingkod ninyo sa ating simbahan at sa ating Panginoon. Minsan na tayong pinanghinaan. Minsan na tayong sumayi sa gitna ng kawalan nang dahil sa mga sakunang pinagdadaanan. Sa isang sulyap, bumagsak ang simbahan. Sa isang sulyap, bumagsak ang buong bayan. Ano pat ang kasawian ang siyang magsisilbing kalakasan? Sa kabila ng kalagayan, naroroon ang sulyap. Sulyap ng mga kabataan na naging inspirasyon ng mamamayan sa patuloy na pagpapamalas ng sining at kultura. Napanumbalik ang yabang sa kabila ng kahirapan. Yabang ng pagtutulungan tungo sa iisang sambayanan. Sapagkat nayakag ang bawat isa, kasama ang simbahan, sa tulong ng liwanag ni Mariang naging tangan, at Diyos na naging gabay at ating tunay na yaman. Ito ang pagdiriwang, pumilayong pinagyaman. Yabang, yabang, yaman, yaman, sama-samang paglalakbay. Ako po si Benilda Lamanglas, Tubong Puok, Agoncillo. Ako po binibigyan na ng simbahan. Kahit na po ako nahihiya, lagi na lang mabigyan, tinatanggap ko pa rin po. Alang-alang po sa amin, sabi ko nga, salamat po Panginoon. At ako inyong lagi pinagkakalooban ng aming mga kailangan, pagkain, lahat ng aming mga kailangan. Una-una po ay ang mga nagbibigay sa amin. Sunod po itong nakaraang makaputok ang bulkan, may dumating po naman po uling galing simbahan, yan daw po ay padala ng pari na nasa abroad. Ako'y laging tinutulungan ng Panginoon, tinuturo sa akin kung saan ako dapat pumunta at lumapit para ako po ay makaroon ng aking kinakailangan. Gusto Batanggenyo, isulit ang iyong buhay sa pagpapala ng Diyos, bukod tanging siyang gabay. Sa paglilingkod sa kapwa at pagbuo ng simbahan, bukas palad tibay loob, mukha ng Diyos pinamalas. Ako po si Jocelyn Landicho Aala, nung po ako Agoncillo, Batangas. May 3 pong anak na ngayon po ay may karamdaman. Ngayon pong pumutok ang bulkan. Hindi problema na po yun sa amin. Nawala po kami ng tirahan. Sa tulong naman po ng LASAP, nabigyan po kami ng tulong para maisaayos ang aming tahanan. Tinatatagan ko po ang aking kalooban dahil alam ko po, wala po akong
ibang maaasahan mo. Kaya sa Diyos lamang. Sa awa po niya at sa mga taong napadala po nila sa amin. Mga tulong. Papasalamat po ako doon. At aking itinuturing na kayamanan. Yung mga tao na galing sa simbahan. Sa kapwa at pagbuo ng simbahan, bukas palatibay loob, mukha ng Diyos pinamalas. Ito ang pagdiriwang o binayong pinagyaman, yabang, yabang, yaman, yaman, sama-samang paglalakbay. Ako po si Carla May S. Biscocho, 20 taong gulang. Bilang isang kabataang naglilingkod sa simbahan, alam ko pong malaki ang tulong nito sa akin. So, ang pagkawala po ng aking mama isa sa napakasakit at napakahirap na pangyayari. Aminin ko po na hindi po ako ready. Napakahirap po, and nung nasa ospital po kami, lagi ko po sinasabi, sana pagalingin niyo po ang aking mama. Nung nawala po ang mama ko, sinabi ko po na bakit hindi pinakinggan yung dasal ko kahit ang tagal ko na pong naglilingkod sa simbahan sa Diyos. Ngayon lang po kumiling na sobra. Pero ba't di po binigay? So, nandun po ako sa point na nawala po ako sa focus. Pero yun po, short period lang. Dahil nga po, ang dami rin pong tumutulong sa amin. Parang nawala po yung faith ko kay God. I keep praying, pero bakit hindi po ako sinagot? So, nung time po na yun, bigla pong minahulog sa bulsa ko. And yun po yung cross na hindi ko in-expect na nasa bulsa ko pala. Nakita ko po na nandun yung God para sa akin. Alam kong lagi niya akong ginagabayan. Na may plano po ang Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay ng mga tao. Na ang buhay natin ay hiram lang sa Diyos. And huwag po nating sisihin ng Diyos na kung bakit minawawala. Lagi po nating tandaan na ang Diyos po ay laging may plano para sa atin. Sabi nga po, when life gets too hard, kneel and pray. Sa simula pa, biyaya niya tinanggap mo at pinayabong ibinahagi sa iba, higit mo pang pinagyaman. Pinag-ugnay niyakap mo hanggang lahat ay mayakag sa piling ng ating Diyos at sa Birhen ng Kaisasay. I'm Ana Ed De Castro Biscocho, 23 years old. Pinagmamalaki kong ako isang kabataan na naglilingkod sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa bayan ng Agoncillo. Batid kong inyong mawawari na bakit ganito ang aking kasuotan. Ang dami kong pinagdaanang problema bago ko masuot to. Literal na gusto kong turuan ng mga bata. Pinangarap ko na matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Pinagsimikapan ko ito. 3rd year ako, nawala yung tatay ko. Tutuloy ko pa ba? Kaya ko pa ba? Pero yung nakita ko, yung mga taong naniniwala sa akin, go sige, ituloy mo. Kaya ko, makakaya ko. Sumunod, nag-college ako. Sana makagraduate ako. Sana matapos ko yung 4 na taon. Nagawa ko yung isang pangarap ko. Kaso kulang na naman eh. Wala na naman yung tatay ko. Sabi ko, bakit merong kailangan mawala? Pero habang tumatagal, nalaman ko na laging ang mga nangyayari ay may dahilan. Kaya yung kwento ko tungkol sa tagumpay ay sinamahan ng dasal at ng pananampalataya. At ngayon, ako ay isang youth coordinator. Maraming salamat sa mga kabataan. Nawa, patuloy kayong maglingkod.
Maraming salamat sa Panginoon dahil masasabi kong ako'y matagumpay sa pagmamahal at sa pananampalataya. Ang pagdiriwang, Jubileo, pinagyaman, yabong, yabang, yaman, yakang, sama-samang maglalakbay. Ako po si Arnold Magpantay, ang ama ng tatlo kong anak na lahat po ay sakristan na naglilingkod po sa ating simbahan. Ang akin pong misis na si Aisel Glenda Magpantay. Kami po ay natutuwang mag-asawa sapagkat sila po ay nagkaroon ng maraming kaibigan at naging active sa kanilang paglaki. Natatandaan ko pa nga po noong mga bata pa sila. Pilit pa rin po namin silang isinasama sa simbahan para masanay po sila na makasimba. Ito din po kasi talaga yung buhay na gusto ko. One time, nung nagpaalam po si Axel na gusto niya po na mag-serve as sakrista. Yun po yung gusto ko para sa kanila, na maging aktibo. Sa tingin namin ay napakaganda ng kanyang naisip na gawin. Ito pong ang pangyayari na ito na sila po ay naging bahagi po ng ating simbahan. Mas naging tighten po yung aming relationship kay God. Mas dumami ang aming kakilala. Na ngayon, mas madami pong nagmamahal sa aming mga anak. Simula na sila ay naging sakrista, kami ay natutuwa. Halina o Batangueño, sama-sama ibagdiwang. Hininto ang Jubileo, papuri at pasasalamat. Walang sawang isiwala, ang lahat ay nagaganap. Pagkat Diyos may nakila, nagmamahal sa ating lahat. Dito ang pagdiriwang, Jubileo, pinagyaman. Yabang, yabang, yaman, yakang. Kasama ako. Kasama ako. Kasama ako. Kasama ako. Kasama ang aming pamilya. Sama-sama tayo